ng mga buhaya sa gobyerno. Partner, Anong partner? nasan ako? Nasaan ka? Ito na! Ay, do pala to partner. Ito na naman Okay. kami dalawa! Alam nyo, partner Kapigil, Ano yun? grabe itong ginawa ng Kongreso Ano ba ginawa ng mga animal na yan? sa mamayang Pilipino. Paano? Harap-harapan tayong tinarantado! Paano na tinarantado? Patawa ka ba? Lagi naman yan eh. Seryoso tayo, seryoso. Seryoso na. Wala nang boses partner ha. Hindi, Nakita kita eh. paano? Parang gusto mo lang sumugod mag-isa doon eh. Parang tanga lang no? Hindi. Kailangan nating lumabas. Tama. Kailangan nating magingay. Huwag po tayong pumayag na gawing tanga tayo ng mga kawatan sa gobyerno. Lumabas tayo sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan. Kung walang sisigaw, kung walang mag-iingay, sino? Tayong mga Pilipino, harap-harapan na po tayo, ninakawan ng mga kawatan dyan sa Kongreso. Tandaan ho ninyo, trilyon-trilyong piso po ang hinahanap natin ngayon. Binubulag po tayo ng mga kawatan, mga buhaya sa Kongreso. Hindi po tayo tanga. Nakapag-aral din naman po tayo. Alam po natin kung gaano kakawatan itong mga buhaya dyan sa Kongreso. Araw-araw naghahanap buhay tayo. Niluloko tayo ng mga buwang. Naghanap buhay tayo para lamang sa kanila. Para sa kanilang mga luho. Mantakin nyo, nagbabayad tayo ng buwis. Nagsisipag tayo araw-araw. Para lang pala yan sa kanilang mga pamilya. Pahawak naman, katinang... Grabe! Merong mga anak ng mga kongresista, mantakin mo isang kainan. Magkano yung binayaran ng mga animal? 700,000 pesos binayad nila sa isang kainan lang ho nila. Isipin nyo yung 700,000 isang kainan. Tayong mga Pilipino, araw-araw tayo nagsisikap, naghanap buhay. Pero ano po yung kinakain natin? Yung iba nga dyan, isang tuka na lang. Isang bisis na lang kumakain sa isang araw. Pero sila, mga anak nila, grabe, isang kainan, 700,000 pesos. Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo magingay? Saka na, pag nalimas na ang kaba ng bayan. Niluluko tayo harap-harapan. Isipin mo, taon-taon nagpapasa ng budget. Taon-taon yan. Ang budget na pinapasa, trilyones. At yung iba pang budget na yan, ay inuutang pa yan sa ibang bansa. Tapos, anong ginawa nila sa inuutang? Ninanakaw nila. At sino ang magbabayad dyan? Tayo, kayo, tayong lahat. Utang ng ina nila, utang din ng ina natin, partner. Correct, partner. Mga utang ng ina nila. At maliwanag na, partner. Oo. Maliwanag na ikinanta na sila ng mag-asawang Niskaya. Pero ang mga Pilipino, matigas talaga ang ulo. Maliwanag na ninanakawan na tayo ng mga animal na nasa loob ng House of Representatives. Ang kapal na mukha ninyo, nagawa nyo pang magpabantay sa mga matitinong kapulisan. Ginagamit nyo ang matitinong kapulisan para kayo maprotektahan habang kayo nagnanakaw, ninanakaw nyo ang kaban ng bayan, mga walang iya. Mga putang ina ng ina nila. Huwag po tayong pumayag na habang buhay tayo, gawing tanga at laruan ng mga buhaya dyan sa Kongreso na yan. Animal! Grabe na. Talagang nakakagalit na ito.
Hindi ho po pwede na ang mga Pilipino ay lagi na lang magpapaapi sa mga politikong walang habas sa pangungurakot at paglilima sa kaban ng bayan. Hindi ho po pwede manahimik tayo. Hindi ho po pwede na sila ay sumaya lang. Dapat tayong mga Pilipino ay sumaya. Isipin nyo, kayong mga motorista, araw-araw kayo nagtatrabaho, araw-araw kayo nagbabayad ng buwes, kada pagbili po ninyo ng mismo candy, merong tax yan. Pambihira, nagbabayad ka ng tax, nagbabayad tayo ng tax, para saan? Para bahain? Para nakawan? Para matraffic? Ganun ba ang Pilipinas ngayon? Ang kapal ng mga mukha ng mga kongresistang ito. Ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga ordinaryong trabahante, araw-araw nakipagpuno diyan sa kalsada para makasakay, makauwi sa kanilang mga tahanan, makapasok sa kanilang trabaho ng maayos. Nagtitiis sa traffic. Pero itong mga anak ng mga buhaya, merong sariling mga jet, merong sariling mga helikopter, mga eroplano. Ang kapal ng mga mukha ninyo. Kung saan-saan nagbabakasyon, sa iba-ibang bansa, sa Europa, gamit ang pira ng bayan. Kailangan po natin magdemand sa mga kongresistang ito. Buksan po ninyo ang inyong mga libro. Hanggang ngayon, wala po kayong binubuksan na mga libro. Maging transparent po kayo sa mga mamamayang Pilipino. Kung hindi kayo magnanakaw, buksan po ninyo ang inyong mga bank accounts ng kusa. Ipakita po ninyo ang bilyon-bilyong ninanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Maawa kayo sa mga Pilipino. Maawa kayo sa mga OFW na nawalay sa kanilang mahal sa buhay. Nagsisikap para mabuhay, para sa bayan. Pero mga tarantado kayo, pinagnanakaw lang ninyo ang pira ng bayan, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ito ay Speaker Martin Romualdez. Buti naman, tinapla naman yung kapal ng mukha mo. Grabe ha! Almost apat na taon nyo kaming niloloko. Nasaan ang pira ng bayan? Hinahanap po namin ngayon 1.2 trillion pesos sa flood control projects na kayo po ang nag-release ng mga ganyang klaseng mga budget. Ano po ang napala ng sambayanang Pilipino? Puro mga multong proyekto. Ang tindi ho ng kapal ng mga mukha ho ninyo. Hindi po kami papayag, Martin Romualdez, na ikaw lamang ay bumaba sa pwesto. Kailangan managot ka, magpaliwanag ka sa taong bayan. Saan mo dinala ang bilyong-bilyong pera ng mga mamamayang Pilipino? Eh kaso tumakas na, partner. Tumakas na. Ba't mo pinatakas? Eh, binantayan na mga ano dyan eh. Tumakas na ba talaga? Tumakas na daw. China, Saldico! Ang tindi mo! Ang dami mo palang mga private jet. Kasama ka Martin Romualdez. Ipaliwanag mo sa taong bayan. Saan nyo kinuha ang pirang iyan para pambili sa private jet na yan? Partner, kagabi, inulat po ng bilyonaryo. Sabi. Bilyonaryo, a news channel, na itong si Martin Romualdez nakabili ng 2 private jet, partner. Dapat. Isang pwede ba tayo magbasa dito, partner? Pwede. Dapat. Basahan natin kasi baka sabihin, tayo po ay nagpapakalat ng maling balita. Ito po ay katotohanan lamang. Ang ating parang nag-vlog lang tayo, partner. Oo, ganito na. Para programa lang ito. Programa ito sa live. Ito! Makinig po kayo sa akin. Ito po yung ulat ng Bilyonaryo Channel. Dapat po ito imbestigahan ng Senado at dapat po malaman ng sambayanang Pilipino.
Saan ba nanggagaling ang pira ng mga hinayupak na ito? Mantakin mo, nakabili po si Martin Romualdez ng private jet kasama si Saldico. Ito po, hindi po to fake news ha. Pagmamayari umano ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico. Ayon ito sa bilyonaryo ha. Ayon sa source ng bilyonaryo, nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng 2 Gulfstream private jet, isang pre-owned G150 Aba, na pumapalo umano ang halaga ng hanggang 8 million US dollar. wow. Isipin nyo yan! At isang G550 na umaabot naman ng 35 million US dollar. Ang kapal. Isipin nyo yan! Partner. Ilan ninakaw yung pira, animal? Labas nyo yan! Binili umano ni Romualdez ang mga ito mula sa ultra-bilyonaryong si Luciutan na hanggang ngayon ay nakapark pa rin umano sa hangar ng negosyante. Sugurin natin yung hangar, partner. Partner, ipaliwanag, dapat lumabas ka Luciutan. Ikaw po ang magiging witness kung saan kinuha yung pira na pinambili ng private jet ni Martin Romualdez. Samantala, sa kaso ni Saldico, sinimulan na umano nitong ilipat sa labas ng bansa ang kanyang fleet ng mga mamahaling jet at chopper bago pa naman ang crackdown sa mga individual na sangkot sa flood control scam. Partner, nililipat na partner yung mga private jet, ipadalhin na sa ibang bansa, partner. Ang pagkakaalam ko, partner, Ah. isang araw pa sila naghahakot. Gage oh, niloloko tayo, partner. Kumbaga, nahuli na tayo. Hindi ko naman sinasabing fake news Ah. yung ilabas ng bilyonaryo. Oo. Pa rin yan. Pero meron pang isang balita na lumabas, partner. Ah. Matagal na nilang nailabas yung kanilang mga ari-arian gaya ng mga jet at chopper nila. Hindi, partner. Batay sa mga dokumentong nakuha rin ng source, ang Mississippi Aviation and Development Corporation na pagmamay-ari umano ni Saldico. Bantakin mo, partner, merong aviation. Itong company, itong si Saldico, Meron na sariling ganyan. meron Pamayaman sa pagnanakaw. sa nakaw. Ayun. Tama ka dyan, partner. Ay nagsimula ng iproseso ang pagdi-register ng kanilang fleet, lalo na ang Gulfstream G350 na nagkakalaga ng 36 million US dollar, partner. Abay, dapat ipakancel natin yung registration niya, partner. Ililipat na sa ibang pangalan, partner. Para pag nagkasilipan, sasabihin wala ho silang ninakaw. Mga animal. Ito ha, sa lihim ng chief pilot ng Mississippi Aviation na si Captain Elvidio Palaganas ng Civil Aviation Authority of the Philippines noong Agosto 18, humiling ng major modification of the export certificate of airworthiness ang registration of the certificate of registration para sa G350. Pero partner, dahil sa takot ni Saldico, yung bahay niya, pinarikadahan na, partner. Oo, tinakpan niya na yung bahay niya, parang binalot niya ba? Ay, ina na yan, pira naman ng bayan yan. Eh dapat niya, pasukin natin yan. Mamaya, magbasa muna ako. Sige. Okay. Nakuha umano ng Mississippi Aviation ang G350 tail number RP C8575 noong Hunyo 2024. Kung partner, nakabili ng private jet last year, partner. Ang tindi ha? Ang naturang jet ay 18 taon na at dati na ginagamit ng AGS Executive Jet shares ng United States Gulf Aero Asian at isang hindi pinangalan ng Philippine operator. Sana pumagsak ang puta ng jet din habang sakay sa Saldico. Sana mutiurok ba? Oo, mamatay ba? Ang makina. Pinamunuan umano ang aircraft leasing business ng anak ni Ko na si Michael Ellis Ko at ang G350 ang nag-isang business jet sa kanilang fleet ayon pa sa ulat ng bilyonaryo. Ang kapal ng mukha! Samantala, nakakuha rin ng source ng bilyonaryo
ng mga larawan ng 5 pang private jets at 5 luxury bell helicopters sa ilalim ng Missivis Aviation Grabe yan, ni ah. Saldico. 5! 5 helicopter, 5 private jet. Ang Taga partner, saan siya kumuha ng pera? galing sa kaban ng bayan yan! Ginamit umano ang mga helicopter para sa mga bisita papunta sa 5 hektaryang Missivis Luxury Resort ni Saldico! 5 hektarya! 5 hektaryang Puno luxury ng resort Mercedes! sa Albayan, partner. Putang. Ito. Ganito po tayo ginago. Ng mga kongresista na nakaupo dyan. Lumabas kayo. Kayong mga kongresistang mga malilinis dyan. Magsalita na kayo. Ikanta nyo na po itong si Martin Romualdez, si Saldico. Hindi ho po pwede na papayag po tayong ganito ang mangyayari sa ating bansa. Taon-taon na tayong ginagago, partner. Ilang taong ka na ba, Martin Romualdez, nagiging speaker? Pangatlo ngayon. Magka-4 na, partner. O, pero hindi na abot ang apat. Di na umabot. So, ibig sabihin, taon-taong ginagago ho tayo. Partner, Ah, natakot sa kamatis. tangina, kamatis lang, takot na kayo. Oh. Ito po, ha? Kami po dito. Voluntaryo po kami nandito. Hindi po kami mga rallyista. Kami po ay ordinaryong Pilipino na angat namin ng katotohanan at managot ang mga kawatan sa gobyerno, lalo na dyan sa House of Crocodile Farm. Yan sa Kongreso. Partner, naubos ang boses ko. Mamaya na naman tayo. Kaibigan, sandali lang po, kakarating lang ang balita.